Magandang araw mga idol. Welcome sa ating YouTube channel na Gusapino Talks, kung saan pag-uusapan natin mga idol ang mga makabuluhan na usapin tungkol sa buhay. Umpisa na natin idol. Ito true story ng isang tao tungkol sa kanyang diet na keto diet. Ito yung fad diet ngayon o sikat na diet ngayon, na ang premise nito mga idol ay pumayat. Itong keto diet mga idol ay di pagkain ng asukal o carbs at bigyan ng katawan ng maraming protein at fats, at ang katawan ay tutungo sa ketosis. Ito yung imbes na asukal o carbs ang gagamitin ng katawan para sa kanyang enerhiya, ay tutungo ang katawan sa ketosis. Ang gagamitin ay protein at fats bilang pangunahing pagmumulan ng enerhiya. At ang end goal nitong keto diet mga idol ay pwersahin ng katawan na tumungo sa isang metabolic state sa pamamagitan ng paggutom ng carbohydrates. Ito mga idol, isa siyang Amerikano, at bago daw siya lumipat ng keto diet, ang kanyang katawan ay may sakit na. At ginawa niya ang keto diet ng halos 3 taon, kung saan muntik na daw niyang mapatay ang sarili niya. At ang pinakamalungkot daw na parte ay yung pagkasira ng katawan mula sa high meat, high fat diet. Hindi ito makikita hanggang ilang taon pang lilipas mga idol. At sa kanya daw ay nagpakita ang pagkasira sa pamamagitan ng kidney failure. At ang nakakabaliw na parte daw ay makakakita ka ng improvement sa mga symptoms dito sa diet na ito. At ito ay karaniwan. At ang nakakalungkot ay dahil ito ay pagkakalma bago darating ang bagyo. Ilang taon daw siya sa keto diet at ang kanyang binti at bukong-bukong ay nagsimulang mamaga mula sa naipon na lymph fluid na hindi nasala papalabas ng kidneys. Napuno daw siya ng infection at Lyme disease. Ang karne ay acidic mga idol, at ang acidity sa katawan ay gagawa ng maraming mucus o uhog sa katawan. At ang mucus ay magpapabagal sa lahat at magbabara sa mga organs at body system at gagawa ng maraming pamamaga na magre-resulta sa sakit. Ang ating katawan ay kailangan maging alkaline o alkaline para mapanatili ang tamang pH balance, dahil kung maraming acidity sa katawan ay gagawin ng katawan ang kinakailangan para mag-survive, at ang mga cells ay kukunin ang calcium sa ating mga buto para patatagin at protektahan ng katawan. Kaya ito ang rason kaya marami ngayong tao na may osteoporosis mga idol. Ang osteoporosis ay paghina ng mga buto ng katawan. Dulot ito ng kakulangan ng calcium na nakadeposito sa mga buto. Ang ating katawan mga idol ay hindi nakadisenyo para manghuli, pumatay o kumain ng iba pang buhay na nilalang. Hindi tayo nakakatakbo ng mabilis na sapat para makahuli ng karamihang hayop. Wala tayong pangil o matalim na kuko para pumunit sa laman. Wala din tayong matalim na ngipin para kumain ng balat at mahimay ang karne. Ang katawan natin ay nakadisenyo para pumitas ng fruits and vegetables para nguyain at madigest ng madali. Hindi natin kailangan lutuin. At pag dumaan na sa digestive system ang prutas at gulay, tumutulong sila na malinis ang mga dumi at sasalayin ng mga dumi palabas sa kidney at sa bituka. Ang meat at saturated fats ay magbabara sa ating bituka at babarahin ang ating waste removal process. Ang mga pag-aaral ay natagpuan na sa bawat kagat ng karne na kinakain natin ay puno ng bulate at parasites na hindi mapapatay sa pagluluto. Lahat ay gustong malaman mga idol na kung hindi tayo kakain ng karne, saan daw tayo kukuha ng protina? Ang sagot, ang ating katawan ay hindi nangangailangan ng protina. Ang kailangan niya ay amino acids. Lahat ng amino acids na kailangan natin para gumawa ng protina ay matatagpuan sa mga halaman. At ang amino acids na nasa halaman ay sakto sa ating katawan para makagawa ng protina na kailangan para sa ating katawan. Pag kumakain ka ng meat, para makakuha ng amino acids, kinakailangan ng ating digestive system na himayin lahat ng fats at muscle hanggang makarating sa amino acids. Ito lang ang tanging kailangan ng katawan natin mula sa piraso ng karne. Pagka nakarating na sa amino acids, ang mga naiwang parte ng karne ay nananatili sa ating bituka at kinakailangan na mahimay para maitapon. At ito ay malaking trabaho ng sistema. Kinakailangan ng mahabang oras
kaya nabubulok na ito bago pa man mailabas sa katawan. Nang inumpisan daw niya ang high raw fruit diet mga idol, ang kanyang katawan ay agad nagsimulang itapon ang mga naipon ng maraming taon na lason at basura at nagumpisa itong gumaling at tuloy-tuloy na paggaling. Sa maikling panahon ay masasabi daw niya mga idol na sa wakas ay nagiging mabuti na ang kalagayan pagkatapos ng ilang taong pagkakasakit niya. Hindi daw niya maisip na kakain muli ng karne. At pagka naisip daw niya ang pagkain ng karne, ang naiisip niya ay kumakain ng dugo, kalamnan at tissue sa isa pang buhay na nilalang. At para daw sa kanya mga idol, hindi ito iba sa pagkain ng isa pang nilalang na tao. Pero naisip daw niya mga idol ang pagkain sa mga nakakamangha at magagandang prutas at gulay ay nakakabuo sa kanya ng excitement sa buhay. Hanggang dito na lang muna tayo mga idol at hanggang sa susunod na mga bago nating upload.